Hey guys, what's up? My name is Sean Medin. Today, pag-usapan natin itong pinost from yesterday's, ano tawag doon? May naging pa-press con di umano itong si Fernandez. So, I was out almost half of the day. I attended few meetings that was really very important. So, while I was in the meeting, may nag-share sa amin na, okay, they've already named people na in-invite di umano sa TRICOM na yan. So, ngayon, pag-uusapan natin itong ginawa ni Dam Fernandez. Ako, alam mo kung saan ako nagngingit-ngit. Kasi, kung ano-ano ng mga sinabi nila, imagine ninyo they've invited 40 so-called bloggers, influencers, with the notion that the reason why they invited these people was based on the privileged speech of Ace Barbers, where he said few of the lines that meron daw mga vloggers na member ng organized group, tumatanggap ng illegal drug money at saka pogo money, mga Chinese propagandists, and so on and so forth. Okay, I don't know how they were able to categorize that. I don't know what documents do they have at hand, but definitely ito lang unang-una kong sasabihin. I-roll muna natin ang aking intro. As you know naman, Attorney Liban is one of those people who's been helping us. Hindi lang naman ako, pero marami tinutulungan si Attorney Libayan na mga content creator. So, I forwarded the invitation to Attorney Libayan and openly he gave me some advice, no? Ngayon, babasahin ko sa inyo yung content ng invitation that was dated January 28. Ayon dito, this has reference to the privileged speech of Representative Robert Ace Barbers delivered in the plenary of December 24 and December 23, 26, December 16, 2024, copies of which are attached here too. Alam mo, ang ipilidong Barbers nung nabubuhay ang kanyang ama ay karespe-respeto. Ngayon, minumura na ang ipilidong Barbers dahil dito kay Ace. No? In this regard, the Joint Committee comprising the Committees on Public Order and Safety, Information and Communication, Technology, and Public Information invites you to join to the joint inquiry to share your knowledge and expertise with social media with the end in view of promoting accountability, authenticity, and digital well-being. Ito yung sinabi nila. Please be informed that a copy of the House Rules of Governing Inquiries in Aid of Legislation is posted in the official website. Should you have any inquiry or clarification, you may contact the committee secretary and look for document and valuable contribution. Ang signatory dito ay si Dan Fernandez. And obviously, hindi siya sumulat nito. No? Si Dan Fernandez. Ngayon, punta tayo dito sa article ng House Invite ng Philippine Star. Posted today. Diba? February 3, 2025. Palakay natin. May kita niyo yung difference nung paano siya nagsasalita sa invitation. Diba? House invites social media users to fake news probe.
Ang layo, di ba? Sa invitation, ang sinasabi dito, invites you to the joint inquiry to share your knowledge and experience with social media with the end in view of promoting accountability, authenticity, and digital well-being. Ito yung nakasulat. We were invited to share our knowledge and experience with social media. Tapos, pagdating dito, invite social media users to fake news probe. Sabi niya rito, at least 40 personalities from several platforms in social media have been invited by the House of Representatives as it starts its investigation tomorrow on the spread of fake news and disinformation. So, you can see here, kung ano yung nakikita nyong nakapost na invitation ng HOR is the same thing na nakasulat sa invitation ko. Pero iba ang sinasabi ng media. We will be investigated. Mukha ba kaming mga kriminal para imbestigahan nyo? With the spread of fake news and disinformation? Paano naging fake news ang isang pagbibigay ng opinion, commentary, at reaction? Diba? That's how we understand eh. That's how we understood what you're doing. And take note, no? Hindi lang naman kami na naririnig ninyong nagsasalita. Okay? Basahin nyo rin yung mga, kung di man 10, daan comments. We're just one of the many people who agrees to what we think. Ano ba tingin nyo sa mga Pilipino na ano namin? Bini-brainwash namin? Eh marami pang ang tangang naniniwala sa inyo eh. Oh. Diba? The good Representative Dan Fernandez of the Tri-Committee of the Chamber will preside over the Joint Committee of the House Public Order and Safety as he heads, along with 2 others, Committee of Public Information and Communication Technology. The Santa Rosa congressman said that the Joint Committee will hold the hearings to try to examine how this information spread online and impact on public perception and national security. Utang ina, nagre-react ka lang? May issue na sa national security? Diba? So nag-react kami sa BICAM, National Security and Concern. Ay, gusto nyo, hindi kami magsalita, magbulag-bulagan kami, magtanga-tanga kami lahat dito, na okay lang sa amin yung mga pinagagawa ninyo. Ha? Sa tingin nyo, sino between sa Congress at saka sa mga Pilipinong gaya natin ang may ang national security threat? Tayo na nagbibigay ng opinion natin, tayo na hindi nag-a-agree sa mga pinagagawa nila. Anong ginawa nyo kay Atty. Zuleika? Anong ginawa nyo kay VP Sara Duterte? You expect us na okay lang yun sa amin? Anong ginawa nyo kay kay General Wilkins? Tingin nyo sa amin, hindi namin napapansin yung mga pinagawa nyo. Ikaw, Dan Fernandez, okay lang sa amin na ininsulto mo ng ganun? Kung ano-ano mga pinagsasabi mo kay Atty. Topacio? Pinapalabas mo na mukhang pera mga abogado? Nang interes lang ng mga abogado ay hindi tulungan ng kanilang mga kliyente? Kundi pera lang ang habol ng mga abogado? I read one article saying na ikaw daw ay nag-aral ng law sa UST. Hindi mo ba alam kung ano nakasulat sa lawyer's oath? Though nabago na ang lawyer's oath ngayon, pero by the time na kumukuha ka ng law, kung totoo man yun, you should know it. You should know it. The Filipino people deserve no less than the truth. I agree with you. I totally agree with you when you said this. That is why we need to protect them from false information intended to mislead the people and divide them as well.
Fake news should be stopped because this only creates further polarization among us. Mukha ba itong sinabi niya? No? If yes, kamangha-mangha, di ba? Pero tingnan nga natin kung gaano kalinis itong si Dan Fernandez. Panoorin natin itong video na to. Delayed na nga yung project. Tapos ipakakarga mo sa taong bayan? Pakakarga nyo sa taong bayan yung mga hindi nyo natatapos ng mga proyekto? Is that correct? Tapusin nyo project, maging use and useful siya, ma-commission siya, then sa taong bayan, babayaran yan. Yung Mr. ganun Chair. simple. Now, ang tanong, Mr. Mr. Chair. Chairman, why did the ERC decided, they have decided na isama as spent or isama yung mga project na hindi tapos, isama doon po sa babayaran ng taong bayan. Thank you. Yun ang ating tinatanong dito, Mr. Chairman. Mr. Chair, our statement is for those two projects I was mentioning, if I had been allowed to finish, those are actually commissioned, completed, and were in fact this year inaugurated by the President of the Philippines himself. Yes. O ngayon, Dan Fernandez, sino nagpapakalat ngayon ng fake news? Kami o ikaw? Kami may ebidensya kami sa'yo. Kami nagre-react lang. Just like what I'm doing right now. Nagre-react lang ako sa pinapanood kita. Ikaw na yan, ha? Diba galit ka sa misinformation? Galit ka sa disinformation? Arting-arte ka pa dyan, no? Tapos at the end, mapapahiya ka lang? Diba parang nakakatawa? Para sabihin mo, ia-unmask mo ang mga fake news peddler? Kami, sawang-sawa na kami sa mga pabida mo, eh. Sa totoo lang, tawag na nga lang namin pabida, eh. Yung pagpapakalat mo rin ng mga misinformation at saka disinformation. Ayan, no? Kung hindi nagsalita yung lawyer dyan, di maniniwala kami sa sinasabi mo na yung mga projects hindi pa tapos. Tapos sasagutin ka ng kausap mo na inaugurate na nga. Hindi ka journalist, pero nagpapakalat ka ng maling impormasyon. Binibigyan ka ba ng maling impormasyon ng mga researcher mo, ng staff mo? Ang sabi sa caption dito, yung classmate mo bida-bida lagi sa klase sumagot na teacher, di nakikinig sa discussion. Maging use and useful ka naman, Mr. Chair. Galit ka kasi napapahiya ka, tapos gagamitin mo ang pwesto mo. Para sikilin yung karapatan namin to express our opinion sa mga pinagagawa mo. So basically, hindi kami pwedeng magbigay ng opinion sa mga pinagagawa nyo, yung ba gusto nyo? We've been giving opinion. Sa totoo lang, no? We are even worse when it comes to Raffy Tulfo. Real talk kung real talk pagdating kay Raffy Tulfo. Dito, parang pinatunayan niyo lang, mas elevated ang pagkatao ni Raffy Tulfo. Diba? And you sending us invitation, tapos sasabihin niyo, please be informed that the copy of the rules of House of Governing inquiries in aid of legislation. Anong batas ang ginagawa niyo? Under the Bill of Rights, Section 3, Article 3 of Section 4. Ano sabi niya, no? Ano sabi rito ni Ma'am Ethel? May shinare si Ma'am Ethel dito, eh. Article 3, Bill of Rights, 1987 Constitution. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, the right of the people
peaceful assembly and petition to the government for redress of grievances. Kayo ba? Ngayon na nagsasalita kami, imbes na i-address nyo ang issues namin, anong ginagawa nyo? Palalabasin nyo na gusto nyong makuha? Gusto nyo mag-share kami ng mga knowledge and experience namin with social media? Tapos, mag-aano kayo dito na i-unmask nyo mga fake news peddlers? Palalabasin nyo sa taong bayan na kami bayaran. Na wala naman kayong kayang ipatunay sa amin. Ako personally, kahit ako lang, ever since I started political vlogging, kahit singkunduling, never akong tumanggap ng kahit ano. I can even approach some politicians to seek financial help so I can help others, pero hindi ko yung ginagawa. Nakakasuka para sa akin. Kung meron man akong mga politikong pinopromote dahil naniniwala ako sa kanila. Kung meron man akong politikang sinusuportahan dahil iisang aming adhikain. Just the same way kung paano ko sinusuporta ng mga Duterte. Nakakasuka yung pagmamalabis na ginagawa niyo dyan sa loob ng House of Representatives. And you want us to be okay with that? Gusto niyo maging okay kami dun sa ginagawa niyo kay Colonel Grijaldo? Gusto niyo maging okay kami sa paano niyo tinuturing ang mga resource person niyo dyan? Kung baliktarin natin ang mundo, kayo ang resource person, tapos ginagawa sa inyo yung ginagawa nyo sa mga resource person, do you really think pananahimik din kami? Definitely hindi. Diba? Ang hindi naiintindihan ni Dan Fernandez, marami sa atin, we keep a very private life. We separate our public life to our private life. I don't even vlog about my life. I don't even talk about my things that's happening outside of social media. Tapos ibabalandra mo yung mga pangalan namin. Did it ever occur to you kung nava-violate mo ang right namin to privacy? Hindi mo ba naisip na pwede mo ring nava-violate ang aming data privacy? Galit ka sa fake news pero hindi mo alam, pwede rin kaming ma-identity theft sa ginawa mo. Una, pinaratangan nyo na kami ay mga bayad. Galing sa Pogo Money, Black Propagandies, and all. The fact na hindi nyo, doon ako gigil na gigil eh. Yung namubuhay ka ng malinis, na may mga paninindigan ka, na hindi ka kaya mabayaran ng kahit sino. Dahil hindi ka rin kaya madiktahan ng kahit ano. Tapos may mga gaya ni Dan Fernandez magsasabi at saka ni Ace Barbers na na-assume namin na bayad itong mga taong to. Kasi ang sipag magpo-post eh. Gano'n ba kabilis mag-post? Diba? Gano'n ba katagal ang thought process mo para magbigay ka ng opinion sa isang bagay? Umupo ka lang sa gutter eh. May dumaan sa harap mo eh. Pwede ka na magbigay ng reaction eh. Ay, ang ganda nun. Uy, ang pogi. Utang ina, ilang araw ba kailangan mong i-process yan sa utak mo? Diba? Ilang araw kailangan yung i-process yan sa utak ninyo.
Tapos sasabihan kang fake news peddler dahil masipag kang mag-post. Hindi pa nga ako masipag mag-post eh. Hindi naman ako araw-araw nakakapag-post eh. Wala kasi sa social media, hindi nyo ba matanong mga social media manager nyo? Na kami pumupulso ng mga tao. Sumasama lang kami sa mga public discourse. Feeling nyo ba kami yung mga misaya na nagbibigay ng mga gospel dito sa mga to? Kahit hindi kami magsalita, maraming taong buisit na sa pinagagawa ninyo dyan sa inyong opisina. Kahit wala kami, kahit pa burahin nyo kami, meron at merong magsasalita. We're just one of the many people who doesn't agree with what you do inside the House of Representatives. Sa tingin nyo yung 40, yung 40 na taong pinangalanan nyo, hindi nyo ba alam na magmumultiply yan? Hindi nyo ba alam yung ginawa nyo, yung ginagawa nyo lang kala VP Sara? Galit na sa inyo yung mga tao. Alam mo kung ano ang hindi nyo nare-realize. Alam mo kung ito muna no. Alam nyo ba kung bakit nanalo si Bongbong Marcos? Dahil awang-awa ang tao sa kanya dahil sa pang-aalipos na sa kanya ng mga camping. It worked very well for him. At galit na galit sila sa mga oppressor ni Bongbong Marcos. And this time, mag-a-apply yan sa inyo. Do you really think hindi kayo matatandaan ng tao? Ikaw, Dan Fernandez, kahit anong gawin mong paraffol dyan sa probinsya ng Laguna, marami akong mga kaibigan sa Laguna sukan-suka sa'yo. And these people are also very influential. Lalapit ka sa mga tao, do you really think they give a damn? Pinakikinabangan ka lang nila eh. After that, they're not gonna vote for you. I'm telling you now. Fake news ba to? You see the survey. Napakalakas ni Sol Aragones. And we're going to campaign for her. Kasi winawalang hiya mo kami. Kung naging mabait ka sa amin, hindi mo kami kailangan bayaran. Baka kami pa ang tumulong na mga kampanya sa'yo. Alam mo kung ano magiging karma mo? Yung hindi mo pagkapanalo dyan sa Laguna. At matatandaan ka ng taong bayan, lalong-lalo na hindi ka naman umaangat sa senatorial race. Mahihirapan ka nang bumalik sa pwesto. Yung akala mo, nakapuntos ka na sa amin o sa mga tao na bumabati ko sa'yo, ang hindi mo alam, inoobserbahan ka ng maraming tao. Hindi ka namin kailangan siraan, Dan Fernandez. Ikaw mismo gumagawa ng paraan para masira. Diba? You cannot even differentiate people who's propagating news and those people who's just making commentary about what you guys are doing inside the House of Representatives. I don't remember attacking you on a personal level. Lagi ko lang kinikriticize lahat ng ginagawa mo. At hindi lang naman ikaw eh. 10 na mga kasama mo dyan. Tatawagin mo rin bang fake news peddler? Si Miss Alice Soto? Sa mga sinabi niya kay Ace Barbers during an interview. Nakitang-kita naman ang pagmamalabis na ginagawa niyo dyan sa loob ng House of Representatives. Can you categorically deny that? Na hindi kayo abusado? Eh yung anghel na anghel yung pagsusulat nyo, you're inviting us
to share our experience, knowledge with social media. Sabay sasabihin mo sa mga dito sa sa mga articles, sa mga interview mo, i-unmask mo ang mga i-unmask mo ang mga fake news peddler. Ayan, no? Nagpakita na kami ng isang video para sa'yo. Sasabihin mo bang hindi ka fake news peddler? Yung magpapaka-grandstanding ka at kung ano mga maling information na sinasabi mo dun sa abogado. Tapos sasampalan ka lang ng real news. Na yung pinagsisigawan mong project, ina-inaugurate na. Pero pinapalabas mo na hindi pa tapos. Hindi ka man lang nahiya sa sarili mong balat. Congressman Dan Fernandez. Before mo usigi ng ibang tao sa bagay na kinakayawan mo, tingnan mo muna ang sarili mo kung napakalinis mo.